sa pagtatanim ng durian ay charcoal results. Prevention ito sa puno na hindi aatakihin ng mga mga insekto. At saka siyempre, pataba natin ay organic, dapat mayroon tayong manure. Then halo lang natin sa butas at i-sprayhan natin ng insecticide at saka yung fungicide, at haluan na rin natin ng tinatawag na complete fertilizer. I-mix natin sa lupa natin at saka natin itanim. So, before natin itanim ay mayroon pa tayong dapat gawin. Siyempre, butasan natin yung ating cellophane. Then, dapat natin tanggalin yung tinatawag na center root. Yung center root yung pinaka-main root ng ating durian. Ang purpose diyan ay para siya ay ang durian natin hindi tumataas ng hindi lumalaki o tumataas o humahaba. Dapat ay palapad ang kanyang paglaki. Para ang intensyon na po natin ay marami ang bunga ng ating, tingnan natin nyo. Hanapin na natin yung center root niya. Yung center niya, yung parang pinakamalaki, ito na. So, ito na at puputulin na natin para siyang lumalapad ang dahon. Ito, yung mga dapat natin tanggalin ito. Ang itira lang natin, siyempre, yung tinatawag na root hairs. Kasi yung root hairs ang kumakain ng ating nutrient na anumang ilagay sa lupa natin. So, pagkatapos, siyempre, ilagay na natin ito at tanggalin din natin yung ating polyethylene bag, yung black. Dapat tanggalin at saka natin tabunan ng lupa. Ang lupa na ating ilagay sa kanya, siyempre, kumpleto na yan. May risers, may complete fertilizer, at saka mayroon din tayong mga animal manure. Yung animal manure natin dapat ay tuyong-tuyo na para hindi siya makasira ng ating puno. Ito lang, at lagyan na natin siya ng tulos po. Yung tinatawag na pang-support ng ating puno. Kasi po, pag malakas ang hangin, ay palagi siyang parang para hindi mauga yung ating puno. Kasi pag ma-stress yung ating puno, hindi na siya masyadong kumakain sa mga nutrient na anumang ang ating ilalagay doon sa kanya. So, support lang, lagyan ng support para hindi siya ma-stress. Okay, yun lang siguro. At pagkatapos natin, dapat yung mga environment ay dapat talaga na malinis, parang walang makapasok na anumang mga insekto o anumang mga virus sa puno natin. At ito na po ang ating puno ng durian after 2 years. Dapat kailangan natin, ang ating durian po ay palagi nakatutok sa ating paningin para para maalagaan natin na maayos at masubaybayan natin ang kanyang paglaki. Kasi po, pag madilid po ang kanyang pagtubo, sa kapabayaan natin, yun po ay bumabansot, ay hindi talaga mamumunga sa target natin na 4 years. Ito na ang forma ng ating durian. Kailangan na natin i-pruning para preparation sa kanyang first na bunga. So, ganito lang mga kanibuhay, kailangan natin na tanggalin yung mga branches na hindi dapat sa puno natin. After pruning, mayroon ng indication na ang ating puno ay magbubunga na siya kasi lumalabas na yung bulaklak. Ito ay palatanda na ito na ay ready na talaga ang ating puno. So, nagsulputan na ang kanyang bulaklak. Prepare na ito para mabuo na po ang bunga after
puno. So, ganyan lang mga kanibuhay ang ating gawin para madali na magbunga at hitik na hitik talaga sa bunga ang puno ng ating durian. Good luck!